lahat kayo natangayan ng sasakyan? Yes. Yes po. Gaano katagal nag-grab sa'yo si Julius bago nangyari ito? Mga 1 month po. 1 Stop month? na po siya. Opo. So ganun lang kabilis? May mga GPS ba yung mga sasakyan ninyo? Yung sa akin po, wala. Yung sa akin meron, kaso ngayon is parang deactivated na siya. Mukhang nahanap na kung asan yung GPS. Nag-decide na kami puntahan doon sa address niya. Ngayon pagpunta namin doon, nakausap namin doon yung tenant. Ang sabi po ng tenant ay hindi po pala doon nakatira yung tao to. Okay. May intention talaga manloko, Sir Carl. Kasi doon pa lang, hindi pala siya doon nakatira eh. Ibalik mo na yung mga sasakyan na kinuha mo at sana huwag mo nang palalain pa. Tigilin mo na yung panloloko mo sa ibang tao. Kung asan ka man ngayon, ibalik mo na yung sasakyan habang may pagkakataon ka pa na hindi ka pa tinatrabaho ng bitag. Gawin namin ng paraan para mabigyan ng hustisya itong mga lumapit sa amin ngayong araw. Nandito po kami ngayon sa Bitag para ireklamo po si Sir Julius Miranda Gutierrez dahil po ay hinair namin siya bilang Grab driver noong February. Kaso nung una, siya po ay nakakapagbayad, nakakapaghulog, pero nitong dumating na March, nag-stop na po siya ng hulog sa amin at puro reason na po siya. Hanggang ngayon, hindi na rin po siya nagbibigay ng boundary sa amin at wala pa po sa amin yung kotse. Hindi niya rin po maipakita yung picture ng unit at kung ano-ano na po yung dahilan niya kung nasa na po yung kotse. Hindi po siya makapagbigay ng eksaktong lugar o sino po yung may hawak ng kotse ngayon namin. Nakilala ko po si Julius noong February. Nag-post po ako sa Facebook looking for Grab driver. Then siya po yung nag-chat sa akin, nag-a-apply bilang Grab driver with complete requirements po at with cash out din. So kampante kami na okay siyang kausap at makakapag-boundary sa amin ng maayos. Pero nitong mga nakaraang araw, starting March, hindi na po siya nakakapagbigay sa amin ng boundary at hindi na rin po maipakita kung nasaan po yung kotse namin at kung sino ang may hawak. Bukod po sa amin, meron din po kaming kasama ngayon na na-scam din ni Julius Miranda bilang hulog boundary at ang isa po ay pasalo po. Na hanggang ngayon po ay hindi rin po naibabalik yung kotse sa kanila po. Nakausap po namin siya nitong isang araw lamang. So sabay-sabay hindi na siya nagpaparamdam sa amin. Hindi na rin siya matawagan. Sir Ben, sana po matulungan po kami na mahanap po yung mga kotse namin at mabigyan ng kaparusahan para po kay Sir Julius Miranda kasi hindi po biro yung ginawa niya sa amin. Napakalaking abala po nito. So lahat kayo ay nabiktima, nadali nitong tao na si Julius Miranda Gutierrez. Pero hindi kayo magkakakilalang lahat. Hindi. So nagkakilala kayo sa online. Okay, dahil nagpo-post kayo nung picture ni Julius, ganun ba? Parang ipinost nyo siya sa social media tapos nakita nyo na lang na same case. So lahat kayo natangayan ng sasakyan. Yes. Yes po. Okay, anong mga sasakyan yung natangay? Sa akin po, Sa'yo, ano yung sasakyan mo? Mitsubishi Mirage po. Ikaw ay Grab operator. Kayo naman po, Toyota Vios po. Vios. Yes, Mirage, Vios. Kayo, Armin? Toyota Vios din. Vios din. Mirage po. Mirage. Most of you Grab operator. Yes. Then yung ikaw naman parang ibinibenta mo yung sasakyan mo. Oh, parang nakuha should we say po niya. parang pasalo. Opo. Pero ang pinaka-common denominator nga dito, lahat kayo tinangayan ng sasakyan. Si Julius, paano nyo nakilala? Online po kasi Online lang. Gaano katagal siyang nag-grab? Para sa'yo, gaano katagal nag-grab sa'yo si Julius bago nangyari to? February kasi kami nag-start, then mga 1 month po. 1 Stop month? na po siya. Opo. Nadali ka na kagad. Bago nyo ba hinar si Julius bilang maging Grab driver nyo, bina-crown check nyo ba siya? Meron bang parang police clearance, NBI clearance? Kasi hindi natin alam, baka mamaya, umano, no? Miyembro ng sindikato to eh. Kasi isipin mo, 1 month pa lang. Kayo naman po, bago kayo matangayan, gaano katagal nyo ng driver tong si Julius? Kumbaga, sir, simula nung February, March, April. Nitong April ko lang siyang nalaman eh. So, February, March, April, almost 2 months. Yes po. So, ganun lang kabilis. 1 month, 2 months. Opo. Kayo naman, December po, may nirefer lang po sa amin. nirefer. Opo. Sino nag-refer? Kakilala? Kakilala po. Oo, naku, mukhang napasama ka pa dito sa referral na to. Opo. Ikaw naman, Bale, nangyari po nun is agent sa agent. Yung agent po yun ni Julius yung lumapit doon sa agent. Tapos, nirefer po si Julius. so referral lang Oh. din. Pero saan nakita ng agent yung na Sa- binibenta yung sasakyan? Ang sabi po is sa online lang din po. Hinahanap. So yung nakikita natin ngayon is nangyayari online kayo kinokontak and then pagka once na nakuha na yung sasakyan sa inyo, more or less isa o 2 buwan, tapos continuous natatangay na yung sasakyan, tama ba? Opo. May pattern eh. Within 1 month or 2 months, tangay na kagad yung sasakyan eh. Kasi alam nyo, sa online, uso talaga yung mga ganyang panloloko eh. Saka yung mga sindikato ngayon, yung mga carnappers, nag-evolve na sila. Sa online na rin sila nanloloko, di ba? So, yun yung problema dito. Through online nakilala. Nag-try po kami mag-verify sa Grab kung active
alive pa yung Julius. Then na-find out po namin na hindi po pala siya successfully naging driver ng unit namin. Nag-try lang po siya mag-apply as driver January 19 and then denied pa. So December niya po kinuha, tapos yun yung nangyari. Noon po, parang nagpapanik na ako. Pumunta po kami sa HPG Krame. Binigyan po kami ng list of requirements para po sa pagpapaalarma. And then sabi ko, kailangan ko pong umuwi ng province since doon po nangyari abutan ng sasakyan. Sabi po, kailangan maggawa ng police report, magpunta po sa Talavera Police Station. Siguro matanong ko lang, no, paano yung pagbibigay ng boundary? Kasi since yung tatlo dito is involved dun sa Grab operators kayo, paano binibigay yung boundary? Through GCash? Through online? Paano ba? May abutan ba in person? Yung sa amin, Sir Carl, bali weekly po eh. Weekly po boundary niya. So, nung mga una kasi, nakaka-boundary pa siya sa akin. So, pagdating nitong March lang, Magkano yung boundary? 6K po weekly. Okay. Via GCash po. 6K. So, nakakabigay naman siya. So, para sa akin, sige, okay naman po eh. Kasi, And then, gaano katagal tong nagbabayad siya? 1 to 2 months? weekly, basta weekly po binibigay eh. Hindi, ibig kong sabihin is, nung nag-start, ever since nag-start, kailan siya tumigil? After 2 months? After 1 month? Na-delay na po siya. Hindi pa rin po siya tumitigil. So, ang nangyari nitong huli, nitong April, lumaki na yung utang niya sa amin eh. Umabot na ng 16K. So, nag-decide na kami puntahan doon sa address niya. Sa QC, sa may number 39 Cooper po. Ngayon, pagpunta namin doon, nakausap namin doon yung tenant. Ang sabi po ng tenant ay, hindi po pala doon nakatira yung taong to. Kamag-anak lang po niya, ginamit lang po niya yung address na yun doon sa NBA po. Okay. May intention talaga manloko, Sir Carl. Kasi doon pa lang, hindi pala siya doon nakatira eh. So, pagdating naman sa inyo, ganun ba din yung sistema ng pagbibigay ng boundary? Sa contract naman po namin, per day po nun, meron pong amount and then nakalagay po sa contract, obligated po siyang magbigay ng boundary weekly. Every Monday po yung usapan na. So, same ba? Weekly? Kayo lahat? Sa'yo? Sa akin po, sir, daily po yung contract namin. Na once na So, mag-drop bigayan is at the end of the day yung sa'yo? Apo. Okay. May mga GPS ba yung mga sasakyan ninyo? Yung sa akin po, wala. Wala po, Yun yung sir. problema namin, sir. Wala. Okay. Yung sa akin meron, kaso ngayon is parang deactivated na siya. Mukhang nahanap na kung asan yung GPS. Tatanggal na. Yung mga sasakyan ninyo ba is naka-financing or finally pay nyo na? Financing. Financing So, sa tuluyan nyo bangko. pa rin binabayaran hanggang ngayon? Okay, sige. Tawagin na natin yung HPG. On the line is Police Colonel Joel D. Kasumpanan. On the line, Chief Special Operation Division ng HPG. Magandang umaga po sa inyo, Police Colonel. Opo sir, kung pwede po silang i-advise na pumunta sa amin para po maimbestigahan at saka makuha namin yung identity or description nung sinasabi nilang Julius na nanloko po sa kanila. Kasi po may mga grupo rin kami na previously na tinitignan at tinututukan na same din po na MO o yung modus operandi po yung ginagawa. Police Colonel, anong mabibigay mo siguro na advice sa mga tao din na nakaka-experience or sabihin natin na gusto pasukin yung business ng pagbebenta ng sasakyan or if not, pag-i-entrust ng sasakyan sa mga Grab driver nila? Sir, unang-una po talaga kailangan magkaroon po sila ng background check doon sa mga applicants o yung mga nakaka-deal po nila sa negosyo tulad ng ganyan pagpaparenta at saka pagpapahiram ng sasakyan. Kasi po, yun po, yung sasakyan po na yan is once na nakuha na po yan is mabilis pong maibenta at maipasa sa ibang mamimili po. So, yung ang advice namin is magkaroon talaga sila ng background check kung kumuha na i-require yung mga applicants nila na mga drivers ng mga clearances, NBI, saka police clearances. At least doon, hindi can establish na yung identity ng tao is hindi siya gumagamit ng mga fake na ID. Yung base naman po sa experience ninyo, sa mga nakita nyo ganitong klaseng modus, ano ang napapansin nyo na common denominator or usually na ginagawa nila, sir? Karamihan po nung mga nabibiktima natin talaga is kahit papano para po just to alleviate yung payment ng kanilang sasakyan, pumapasok sila doon sa pagpaparenta ng sasakyan. So sila po yung usually na nabibiktima nitong mga grupong ito na kung saan pag ipinahiram mo, pinarenta mo yung sasakyan, sinasamantala naman po nila kinukuha yung sasakyan at saka ibebenta o ipaparenta rin sa iba rin na biktima. So pasa-pasa lang po yung nangyayari doon sa sasakyan nila. So napakahalaga, no, sir, yung sinasabi ninyong talagang background check kasi base din sa aking nakikita ngayon na background check yung more or less na makakaiwas sa pagpasok
pumapasok sa ganitong transaction na makaiwas din sa mga klaseng tao na pwede manloko? Opo sir, kasi karamihan po ng mga suspect natin is may mga previous complaint na po yan. So once na may complaint na yan sa police tsaka sa NBI po, mag-a-appear po doon pag kumuha sila ng clearance. So malalaman na may record po sila. Okay. Sir, basta yung tungkol dito sa kanilang complaint ay sana naman na magawa ng paraan, maybe mapaalarma yung sasakyan, and I think naman na willing sila mag-comply dun sa requirements. Yes po sir, pagpunta po nila rito, hanapin po nila ako mismo para i-assist ko sila. Yun po ang unang-una natin gagawin. Kailangan po ma-alarm yung sasakyan para po hindi na maibenta sa ibang magiging biktima rin po. Kasi ang mangyayari dyan, yung makakabili, ibibinta nila yan sa napakamurang halaga na maiinganyo naman yung kasunod na biktima. Okay sir, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Asahan namin yung action ninyo dito sa complaint nila. Maraming salamat. Yes sir, puntahan po nila ako personal po dito sa opisina. Okay, maraming salamat po Police Colonel Joel Kasupanan. Siguro yung gawin na lang natin dito ngayon is yung importante talaga yung HPG. Kasi sila yung may authorization para maggawa ng mga alarma na ganyan para siguro ma-recover yung sasakyan. Gusto ko sana tanungin kanina sa Police Colonel kung paano yung recover yung sasakyan, but then ayaw natin i-reveal kasi baka mamaya ay malaman nitong Julius kung paano kukunin yung sasakyan, pag-aralan at iwasan. So siguro pwede natin mapakita yung picture nitong Julius at yung video ng mga nagrereklamo. Yan. Yung mga complainant natin dito sa studio, pakita nyo. Yan, okay. So kung may gusto kayong mensahe para kay Julius, siguro isa-isa kayo magsalita or magsabi, no? Kahit sino sa inyo, magsalita lang para magsabi ng mensahe ninyo. Kung hindi man si Julius yung nakakanood, for sure yung mga kakilala ni Julius na pwedeng magbigay informasyon sa amin. Sige, go ahead. Okay. So para sa akin, Julius, kung ako sa'yo, isaolin mo na yung mga sasakyan kasi lilit din yung mundo mo eh. So yun lang, para hindi na lumaki pa ito. Okay. Ayun po, sa mga nakakakilala kay Sir Julius po, sa pamilya niya, saan nakipag-coordinate na rin kami dati, hindi rin po nagbibigay ng information. Sa mga kaibigan, sana may pagbigay alam po sa amin kung nasaan po siya. Ayun po, Julius, kung nanonood ka, sana ibalik mo na yung mga sasakyan na kinuha mo at sana wag mo nang palalain pa. Tigil mo na yung panloloko mo sa ibang tao. Julius, sana makipag-coordinate ka sa amin ng ayos kasi puro na lang pangako yung binibigay mo, and sana ibalik mo na lang sa amin yung sasakyan para wala nang problema. Kung nanonood ka, Julius, sana habang maaga itaba mo na rin. Kasi ang dami mong napeperwisyo, lalo na yung ako, nag-aalala ako sa mama ko, OFW, and nai-stress na sa'yo talaga. And sa may mga kakayahan sanang tumulong, magbigay na yung information na kung nakakaalam kung nasan ka, sana makipagtulungan naman kayo. Okay. Thank you. So, siguro pakita na natin ngayon yung mga sasakyan. Meron ba yung mga plate number dyan? Isa-isa, pakita natin. Okay, so isang pulang Toyota Vios na may plate number ng NBX9547. Yung Mirage naman na Silver DBG7390. Toyota Vios naman na Z30 or 0176. Ayan, okay, same Mirage sa kanina. So ganito na lang ang gusto kong sabihin, no? Gusto ko sabihin ngayon kay Julius kung asan ka man ngayon. Ibalik mo na yung sasakyan habang may pagkakataon ka pa na hindi ka pa tinatrabaho ng bitag. Kung hindi mo gawin yan at ibalik yung sasakyan ng maayos, idadaan namin sa maayos na sistema via law enforcement para maibalik yung sasakyan at posible masampahan ka pa ng whatever cases or kaso na applicable sa'yo na pwede, lahat ng pwedeng gawin ng complaint or cases, igagawin namin ng paraan para mabigyan ng kahit hustisya itong mga lumapit sa amin ngayong araw. And sana naman, Julius, makinig ka at gawan mo talaga ng paraan ng pagbalik ng mga sasakyan kasi hindi ka lang lang dito kundi nanloko ka pa at kung ano-ano pa ang ginawa mo sa mga tao na to. And naniniwala din ako na hindi lang ito yung mga tao na loko mo at marami pa dyang iba. Para sa lahat ng mga bumibili ng mga sasakyan dyan, once again, ang gusto ko sabihin sa inyo is once nabibili kayo ng sasakyan or ipapahiram nyo sa tao para ipag-grab, do a background check. Then again, hindi kami nagsisisi ng kahit kanino kasi then again, marami naman mga tao na kailangan din mabigyan ng linaw para makaiwas sa ganitong bagay, but then may mga tao talaga na magaling manloko kagaya nitong isang Julius Gutierrez. So, maraming salamat din sa inyo ulit na paglapit dito sa amin ngayon at magagawa naman ng paraan yan and we'll let the HPG do their job. Okay? Okay, maraming salamat muli paglapit dito sa Bitag. Thank you, Dad. Ito nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, tatak Bitag, tatak Ben Tulfo. Tatak #, ibabitag mo.